Sino bang nagpapaliwanag para sa mga oil companies? Nakahalata ba ninyo? Yun po taga DOE. Matagal na po practice yan eh. Ang spokesperson niya ng mga petroleum company, di ba linggo-linggo ang nagsasalita yung taga DOE kung magkano dapat na itaas saka magkano dapat ibaba. Oo nga. Oo. Ano ba sinasabi ng batas natin kasi nga sabi nila, wala naman po tayong magagawa kundi mag-monitor lang tayo. Opo, kasi deregulated na po yan eh. Under Republic Act, sabi niya, ano ba yung Republic Act natin? 8479. Ang tanging magagawa po namin, sabi niya, under Section 14, monitoring lang, sabi niya. Opo. Yung buong Section 14. Nakalimutan niya yung kahuli-huliang talata ng Section 14, paragraph E. So nandun din pala sa paragraph E. Nandun kasi sabi niya yung pinakahuli kasi ang paragraph ang Section 14 kasi A up to E. Okay. O, di ba? So ibig sabihin kung A up to E, 5 paragraphs yun. Yes po. Yung pinakahuling paragraph, sabi niya, in times of national emergency, sabi niya. Sa panahon talaga, no? Mayroong national emergency, when the public interest so requires. Ito yung sinasabi ng Constitution eh. Nireplicate lang eh. Nireplicate lang. Binanggit ko na kanina sa inyo eh. Yes po. In times of national emergency, when the public interest so requires, the DOE may. Opo. Wala, hindi naman mandatory pero meron. Maaari niyang gawin. May during the emergency and under reasonable terms prescribed by it temporarily take over or direct the operation of any person or entity engaged in the industry. O maliwanag na kahit na deregulated ang ating oil industry, in times of national emergency, pinag-uusapan national emergency. Sa kapakanan ng taong bayan. When public interest so requires. Kayo nang nagsasabi, meron na tayong emergency. Deklarado na nga po eh. Deklarado na nga. Ginamit nga lang National Energy Emergency. Pero kahit paano mo baligta rin yun, emergency talaga. Kung totoo nga na wala na tayong mabili, kung pag-uusapan ay murang presyo ng produktong petrolyo. So pwede i-take over, Sen, ang mga nakalagay po. Ito nga yung nakasulat eh. Ngayon, hindi ko naman ina-advocate ito. Sinasabi ko lang, gamitin mo yung monitoring mo. Sabi ko, hindi mo ba titingnan? O sige, gamitin na, Madam Secretary, sabi halimbawa ng oil company A. Opo. Pumunta yung oil company A, B, C, D, E, F, G. Opo. Lahat na. Pwede na po ba namin, gagamitin po namin yung replacement cost? Ito po yung dikta ng pandaigdigang merkado ng mga langis. Yes po. Kung tawagin nila yan, Argus benchmark at saka yung MAPS. Yes po. Ito yung Minoplatz Singapore, Minoplatz Dubai, Brent, ganyan, mga ganyan. Opo. O sige, ganyan, teka muna. Tingnan ko nga yung ICPO ninyo. Kasi yung ICPO, ito yung kanilang pinakalibro ata yung Hindi, ito yung pagkabibili ka, i-require ka ng ICPO nung supplier. Yes po. Makikita mo doon kung magkano yung kung magkano mo nabili. Ma'am, huwag mo naman titingnan ito. Ba't mo, ikaw naman, kung talaga namang diyan ka bibili, ba't naman hindi kita papayagang itaas mo sa ayon doon sa pandaigdigang na yun? Merkado. Pandaigdigang dikta ng merkado. Ang sinasabi ko, bakit? Dito ba kahit ba pinapayagan nga kita eh. Hindi nga kita sinasansa, hindi nga kita pinipigilan bibili. Pero ipakita mo nga sa akin kung yan ang binili mo. Patunayan mo naman talaga, parang gano'n, patunayan mo naman. Kung wala ka na, madam, wala pa po ako niyan. Paano mo itataas? Yun ang tinatanong ko.